Ang number one, mga kapatid, God upholds the value and sacredness of human life. Ayan. Itinataguyod ng Diyos ang kasagraduhan ng buhay ng tao. So dito, idinidiin ho mga kapatid, pinapakita po sa atin dito na dapat pahalagahan ang bawat buhay. Human life is of the greatest value of God, having created humanity in His image. Ginamit yung Genesis chapter 1 verse 27, chapter 2 verse 7. God has a personal interest in people. God loves them and communicates with them, and they in turn can love and communicate with Him. Ang Diyos ay may personal na interest na pagpapahalaga sa mga tao. Mahal sila ng Diyos, kaya nakikipag-usap siya sa kanila. Sila man ay ganun din, nakikipag-usap ang tao sa Diyos. Lalo na po nung hindi pa pumapasok ang kasalanan. Nakikita po natin yung malapit na relasyon ng tao at ng Diyos. Sabi po dito, life is a gift of God, and God is the giver of life. In Jesus is life, John 1:4. He has life in Himself, John chapter 5 verse 26. He is the resurrection and the life, John 11:25, 14:6. He provides abundant life, John 10:10. Those who have the Son have life, 1 John 5:12. He is also the sustainer of life, Acts 17:25-28, Colossians 1:17, Hebrews 1 verses 1-3. And the Holy Spirit is described as the Spirit of life, Romans chapter 8 verse 2. God cares deeply for His creation and especially for mankind. Ayan So sa mga pahayag na ito, ipinamumukha ng church na ang abortion ay hindi biblical. Pro-life ho tayo, mga kapatid at mga giliw na mga taga-subaybay. Sabi po rito, higit pa rito, furthermore, the importance of human life is made clear by the fact that after the fall, Genesis chapter 3, God gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life, John 3:16. While God could have abandoned and terminated sinful humanity, He opted for life. Consequently, Christ's followers will be raised from the dead and will live in face-to-face communion with God. John 11:25-26, 1 Thessalonians chapter 4 verses 15-17, and Revelation 21 verse 3. So, makikita natin dito mga kapatid na bagaman maaaring iwanan ng Diyos ang tao na mas piniling sundin si Satanas kaysa manatili sa kanyang kautusan, mas ginusto niyang ibigay ang buhay ng kanyang anak sa mga makasalanang taong ito para bumalik uli at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mga panitong pahayag, mga kapatid, ay pagpapakita sa kahalagahan ng buhay ng tao mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina. Ito po ang kasunod. Thus, human life is of inestimable value. Ang ganda walang katumbas na halaga, an inestimable value. This is true for all stages of human life. Ano daw po yung walang katumbas na halaga? This is true for all stages of life. Ibig sabihin, nakikita natin dito yung all stages of life ay lahat ng uri at tas ng buhay. Mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan ay pinapahalagahan ng Diyos. Inaakay po tayo ng iglesyang ito, mga kapatid ko, na mahalin ang buhay. Hindi ho tayo nagtuturo na patayin ang sanggol sa sinapupunan. Katulad ng interpretation ng iba na hindi naman siguro nasuri yung mabuti ang ating pong paniniwala. At lalo na po dito sa mga kalaban ng Seventh-day Adventist, sana po ay huwag ho kayong nagsasalita ng hindi naman ninyo alam yung buong history. Tingnan po natin nang gamitin yung salitang this is true for all stages of human life, ipinapakita ng church nito na pati sanggol kasama dapat sa papahalagahan. Iwan ko na lang ho, mga kapatid, kung bakit merong ang dating ay ang sama-sama ng iglesia. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga kapatid na ang pagkaakala nila ang church na ito ay napakasama. So, sabagay, yung marami naman sa ating mga nanonood ay wala sigurong time para hanapin kung ano po yung ating pinangahawakang paniniwala. So, lalo na itong karugtong po, mga kapatid. Anong sabi po dyan, It is also true for all human, regardless sex, ethnicity,
social status, religion, and whatever else may distinguish them. Ito po, such an understanding of the sanctity of the gives inviolable and equal value to each and every human life and requires it to be treated with the utmost respect and care. Ayan. So, tinanon ninyo, ang ganitong pag-unawa sa kabanalan ng buhay ay nagbibigay ng hindi nalalabag na pantay na halaga sa bawat buhay ng tao at nangangailangan ito na tratuhin ng may lubos na paggalang at pagpapahalaga. O ngayon, ito ang number 2.